So good day everyone! So another day, another aral naman tayo tungkol kay GERD and anxiety, no? So, isi-share ko ngayon sa inyo guys, meron kasi tayong dalawang follower na halos parehas yung tanong nila. Ang tanong nila kung paano ba daw gagaling sa anxiety. So ganito na lang, huwag na nating ilayo. Ako na lang, magandang topic, no? Paano ako gumaling? Kaya ako nakakapag-share sa inyo. Paano ba naging okay na yung pakiramdam ko, hindi na ako naggagamot, naumuhay na ako ng natural. Simple lang guys. Kaya sa totoo lang, kaya ako gumawa ng vlog na to. Kung napapansin nyo, kung follower kayo, may konteksto tayo, di ba? So, yung konteksto na yon, ang purpose kasi nun, para ipakita sa inyo yung iba't ibang klase ng nararamdaman nyo sa ibang klase rin ng pagkatao or ibang outlet para magkaroon ng reflection yung sarili ninyo. Pangalawa, magising kayo. Magkaroon kayo ng awareness na hindi lang pala kayo ang nakakaranas ng ganyan. So, pangatlo, kaya tayo gumagawa ng reels. Yun na nga, tinuturo ko na nga eh. Tinuturo ko na nga sa inyo lahat ng pamamaraan para makausad tayo at bumalik sa normal ulit yung buhay natin. Na magawa natin yung lahat. Kung meron man na mga sintomas, kaya nyo nang i-handle. Kahit paulit-ulit na bumalik sa inyo yung anxiety, hindi na kayo matatakot. Kaya ako nagbablog. So, doon muna tayo. Nagsimula yung anxiety ko tungkol sa GERD. Actually, GERD lang talaga yun eh. Nag-diagnose ako ng hyperacidity. Yun na nga, laging irritable yung aking stomach, tiyan, digay ng digay, maasim. Hanggang hindi nawala yung pag-iisip ko doon. Pag-iisip tungkol kay GERD and mga sintomas noon. Hanggang hindi ko namamalayan, nauwi na pala sa anxiety yun. Kasi yung digay ko ng digay, dumadating na sa point na nagkaroon ako ng palpitation. Yun. Kakaroon ako ng kaba, palpitation. At pag yun naramdaman ko, yun nagpapanik na ako. Kaya diagnose ako ng general anxiety and panic attack disorder. So paano ako gumaling? Simple lang guys. Gaya ng sinabi ko sa inyo. Alamin nyo kung ano ba ang kahulugan ng anxiety. Pangalawa, paano ba to nagmamanifest sa katawan, nagkakaroon ng mga body symptoms kagaya ng nararamdaman natin. Bakit siya humahantong sa ganon? Pangatlo, ano ba ang tamang mga paraan para yung mga sintomas na yun, hindi ka matakot? Actually, hindi naman si anxiety talaga yung nagpapahirap sa atin. Ulitin ko ha, para malinaw, hindi si anxiety ang nagpapahirap sa atin, kundi yung manifestation. Pagka nagkaroon na ng manifestation, yung anxiety, gaya ng mga overthink, hindi makatulog, body symptoms gaya ng panic attack, palpitation, sakit dito, sakit doon, etc. So, ayun talaga yung dahilan kung bakit nahihirapan tayo at mas lalo tayong napaparalyze. Tandaan nyo, sabi ko nga sa inyo, si anxiety is natural, naka-built-in yan sa katawan natin. Is survival mechanism natin yan. Walang taong walang anxiety. So, sige, paliwanag ko sa inyo kung bakit. Imagine niyo, yung anxiety kasi, siya yung nagbibigay sa atin ng mga alalahanin kung bakit na ipoprovide natin yung mga pangangailangan ng pamilya natin. Siya yung nagbibigay ng takot para kahit paano ingatan tayo.
siya yung nagbibigay ng mga nervyos para na sa ganon, kahit papano, hindi pa nangyayari, may nagpapaalala na sa atin. Imagine niyo kung tatanggalin natin si anxiety. Halimbawa, nagkaroon ng sunog sa loob ng bahay niyo. Imaginein mo kung wala kang anxiety, hindi ka na matatakot, mag-aalala o ninervyos. Ano mangyari sa'yo? Mamamatay ka. Lalo kang mamamatay kasi wala ka ng nervyos. So, hindi natin kalaban yung anxiety. Ang problema, bakit ba nagkakaroon ng problema yung anxiety na yan? Nagiging overprotective siya sa atin. Halimbawa, paano ko nagiging overprotective or masyado natin nagagamit yung pag-aalala na hanggang dumadating sa point na hindi natin namamalayan, nagmamanifest siya. For example, yung anak mo, hindi pa nauwi ng eskwelahan. So, nag-aalala ka. Hanggang darating sa point na aligaga ka na, hanggang dumating sa point na ninervyosin ka na, kung makakabog na hindi wala, baka kung ano nangyari sa... So, ganun yung anxiety. Ganun na siya nagsisimula. For example, ano pa? Mga bill. Naku, bill na naman. Naku, ito na naman tayo. Wala pa tayong pera. Wala pa tayong sahod. Paano na yung mga utang? Ganito. Hanggang hindi ka na makakatulog. Naku, sisinginin ako. Baka murahin ako ng kaibigan ko na inutangan ko. So, ganun nangyayari yung anxiety. So, halimbawa, nagkaroon ka rin ng sakit. Naku, ito. Inubo ka lang baka inubo ko 2 weeks na, parang hindi na to maganda. Hanggang di ka na nakatulog, inisip mo na baka may TB ka o kaya may sakit ka na sa baga. Ganon nangyayari kung bakit sumusobra yung borderline ng anxiety na nauwi sa disorder. So, paano siya gagamutin? Simple lang. Alamin niyo kung ano yung mechanics ng anxiety. Paano siya lumalampas sa borderline ng pagkatakot, nervyos at pag-aalala. Tapos, alamin nyo kung paano yung nangyayari sa utak. Kasi it's all about thought. Kung paano natin ini-interpret. Ito yan, pag-anuhan natin, emphasize natin yung interpretation. Minsan dyan lumalala yung anxiety. Halimbawa, may naramdaman ka, na in-interpret mo kasi siya na delikado. Parang may parang may lumalaglag yung sa dibdib ko, parang may nakakabara. Mali yung interpret mo, so yung kilos mo, matataranta ka. Ganon Dapat sa interpretation ng bawat problema, aware din tayo kasi minsan hindi natin alam, nagdudulot na ng hindi maganda yun, hanggang nagkakaroon na, doon na nauwi yung panic attack. So yun, alamin niyo yung mga sintomas, paano tumatakbo yung isip ninyo, ano ba yung, kaya kung tinatapik yung automatic negative thought, catastrophizing, yung paano, doon naman papasok yung mga technique ng mga breathing exercise, mga mindfulness, mga distraction na technique na ituturo ko, at take note yung ituturo natin, galing yan sa libro. Galing yan sa pinag-experience ko. Guys, kaya ako gumaling, kaya ako nakakapag-share kasi diagnose din ako kagaya ninyo. Naggamot din ako ng psychiatrist, nag-CBT ako, bumili ako ng libro ng CBT, inaral ko siya at sinishare ko sa inyo para hindi na dumating sa point na gumastos kayo ng pagpapacheck up, hindi na kayo magbayad ng mga CBT sa iba, baka makuha lang natin dito. Pero advice ko pa rin na magpagamot kayo kasi yung iba na nagpa-follower natin, hindi lahat anxiety lang yung problema. Baka baka talaga may problema talaga sa katawan ninyo or what. Yung iba naman talagang medyo hindi naman anxiety yung problema, talagang medyo may history sila ng, alam mo yun. So, yun lang muna guys, kaya makinig kayo, magbasa kayo, kaya nga stay tuned kayo kasi lahat ng kaalaman ko kung paano gumaling, tinuturo ko na, gumawa na ako ng group chat. So yun lang muna guys, malapit na yung oras, 10 minutes lang to. So yun lang muna i-share ko ngayong araw na to, stay tuned lang. So magandang araw, bye bye.